Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, gusto lang po akong mag-react mga kabida dito ho sa headline po ng GMA News Online. Ano po? Okay? Kahit na ako nasurpresa po ako sa balitang ito. Aimee says she hasn't talked to Brother Bongbong in a long time. Anong ibig sabihin po dito mga kabida? Matagal na raw na hindi ho nag-uusap po itong magkapatid. Itong si Pangulong Marcos at ito pong si Senator Aimee Marcos. Okay? Kailan po ba yung creation po? Umpisa po ng alyansa. Di ba nung nag-proclaim, yung proclamation rally, Or siguro prior to that, meron na pong pag-uusap, para mabuo po itong alyansa para sa bagong Pilipinas. Doon ho sa pagbuo po ng alyansa, meron talaga itong evaluation, screening, di ba? Kung sino yung ipapasok doon, And most likely, kung ano yung mga partido na nakipag-alyansa po sa administrasyon, baka doon kukunin yung mga kandidato, And since ito pong si Senator Aimee is part of Nationalista Party, okay, at naka-align po itong Nationalista Party po sa administrasyon, natural, kinuha po siya doon, kasama po itong si senatorial candidate Camille Villar, mga kabida. Okay? Now, yung pagbuo ba doon ho sa alyansa, syempre, yung imbitasyon, hindi naman po ako naniniwala na yung nag-invite o nag-imbita po kay Senator Aimee, mga kabida, yung mga subordinates lang po, ng alyansa. Natural, yung kanyang kapatid talaga. Ito pong si Presidente Bongbong Marcos. Diba? So doon pa lang, nag-usap na po, Alam nga namang iniimbita ka tapos hindi kayo nag-usap, So most likely, nag-uusap talaga itong dalawa, Pero dito ho sa kanyang sinabi, ano ba ang ibig sabihin po niya dito na hindi ho sila nag-uusap for a long time? Gusto ko lang marinig sa kanya, yung qualification po niya ng long time, Ilang buwan ba yung long time? Ilang taon? Okay? Kaya na sinabi ko po kanina, nung binuo po ang alyansa po, ay nag-usap na po itong dalawa. Lalong-lalo na po, yung time po na nagkaroon po ng sorties. Diba? Nagkaroon po ng sorties. After doon ho sa proclamation, and then nung nag-umpisa na po yung campaign period for national, nagkaroon po ng sorties, diba? Most likely, nag-usap po ito kasi magkasama po ito sa mga sorties, si Bongbong at saka itong si Senator Aimee. Okay? Now, babasahin ko lang po ito pong content po ng balita ng GMA News. Ito po. Senator Aimee Marcos said that she hasn't had a conversation with her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in a long time. In an interview on Saturday, the senator said that she was only able to talk to him, meaning to his brother, during public gatherings. Baka yung sorties, yung nagsama po sila sa sorties, baka yung sinabi po niyang public gatherings, baka yun, may posibilidad o may chance po silang na mag-usap doon, Pero ang ibig sabihin ba niya dito ho sa she hasn't talked to Brother Bongbong in a long time, yung private conversation, meaning yung pumunta ka sa opisina ng Pangulo o ng kapatid mo, o di ba kaya sa bahay ng Pangulo, o di ba ka tinatawagan mo siya ng via phone, o yun yung private, di ba? Private conversation. Pero ang problema lang po mga kabida, ang sabi po niya dito, babasahin ko lang po hindi na kami nag-uusap. Matagal na. Maraming nakapaligid sa kanya na humaharang sa aming mag-usap. Ayun. Matagal na raw silang hindi nag-usap. Most likely in private. Kung public gathering, walang problema kasi every time na meron pong sorties, baka nag-uusap yung dalawa, Pero sa private conversation, yung pribado kong pag-uusap, bilang magkapatid, mga kabida, wala ho daw. Kasi meron hong cordon sanitaire. Meron hong humaharang. Okay? Sino kaya itong humaharang?
At bakit po hinaharangan yung pag-uusap po ng magkapatid? Ano po yung dahilan? Ano? At ito pa po, sinong nag-control para hindi ho mag-usap ito pong dalawang magkapatid po mga kabida? Yun yung malaking tanong po doon. Ano? Bakit po hinaharangan po itong si Senator Amy o di kaya ito pong si Pangulong Marcos na mag-usap itong dalawa in private? Bakit po? Yun yung malaking tanong. Ayaw po ba ng pasimuno ho dito na baka maimpluwensahan po ni Senator Amy ito pong kanyang kapatid? Ano? Yun po ba yung dahilan? Ano? Yun nga eh. Nakapagtataka po, ano? Kung totoo po itong sinabi po ni Senator Amy na marami pong humaharang na magkaroon po ng chance na mag-usap itong dalawa, yun yung malaking tanong. Bakit? Ano po yung dahilan? Eh magkapatid itong dalawa eh. Eh kung tutuusin po mga kabida, bago po sa sa sitwasyong ito, no? Bago ho naging presidente po itong si Bongbong Marcos, eh close na close po itong magkapatid eh. 'Di ba? Close na close po itong magkapatid na Amy at saka Bongbong Marcos eh. Eh ngayon na po ito medyo nagkaroon po ng lamat kung totoo na meron po silang lamat, ano? Kasi ho, meron pa ring pagdududa, ano? Na baka for a show lang po ito, ano? Para lang po makakuha po ng support mula po sa mga Duterte. Sa mga supporters po ng mga Duterte, ano po, no? 'Di ba? Oh. Ito ngang i-revelation ni Senator Amy mga kabida dami hong nagdududa ho dito. Dami hong tumaas ang kilay, ano? Kasi unang-una, medyo suspicious yung actions po niya ngayon, ano? Lately, unang-una yung investigasyon. Okay? Alam naman po natin mga kabida na sumasama po itong si Senator Amy sa mga sorties kasama yung kanyang kapatid. Ito, nagkaroon po ng investigasyon ang Senate patungkol ho dito sa paghuli po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Doon ho sa hearing, mix yung reactions, ano? Marami hong natuwa, maraming bumilig. Doon ho sa senadora. Okay? Sa kabilang banda naman, maraming tumaas ang kilay. Maraming hong nagtanong kung for a show lang ba yon o totoo ba yon, di ba? Oh. Kasi ho, ang analysis po, dahil ho, itong si Senator Amy po mga kabida, ano? Ito, personal ko lang po analysis po ito. Lagpak kasi siya sa Magic 12 ng mga surveys. Okay? Either PulseAsia, SWS, Okta, laglag po siya sa Magic 12 eh. Diba? So siguro, para ho makabawi, gusto ko niya sigurong dumiin, no? Doon ho sa mga issues in favor po sa mga Duterte, ano? Kasi unang-una po, kinalaban na po siya ng mga Duterte supporters eh. Dahil ho sa kanyang impression o sa impression po mga kabida sa kanya na wala hong panindigan, ano? Hindi naman po natin i-blame yan sa mga taga-suporta po ng dating Pangulo, no? Kasi yun yung kanila hong impression na naglalaro lang daw itong si Senator Amy, ano? Ayaw ho niyang bumanat sa administrasyon. Alam naman po natin, naiintindihan po natin yan kasi kapatid yan niya, no? Ito pong si Presidente Bongbong Marcos, natural. Masakit sa kanya kung babanatan yung kanyang kapatid, ano? So sa kabilang banda po, naiintindihan po natin ito pong si Senator Amy. Mahirap po sa kanya yung sitwasyon, okay? Magkalaban yung kanyang kapatid at saka yung kanyang friend na si Vice President Sara Duterte at yung kanyang sinusuportahan po na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, mahirap sa kanya yon, ano? Pero yung nga ang gusto po ng mga supporters po, okay, ng Pangulo at maybe sa mga supporters po ni PBBM, meron po siyang panindigan, ano? Kung doon ho sa kanyang kapatid, dapat doon naninindigan po siya sa mga issues in favor doon ho sa kanyang kapatid. Okay? Or kung dito ho siya sa mga Dutertes, dapat maninindigan po siya sa mga issues in favor po sa mga Duterte
at against sa kanyang kapatid. Ano po? Diba? So, yun po yun. Most likely, yung dahilan kung bakit bumagsak, lumagpak po yung kanyang ratings, kasi wala na po siyang makukuha dun sa mga supporters po ng kanyang kapatid eh. Lalong-lalo na po dito ho sa mga supporters po ng mga Duterte. Kaya yung impression, itong ginawa po niyang investigasyon, ay pambawi. Okay? Yun yung impression ha. Pambawi daw. Oh. Plus itong revelation po niya ngayon. So, ang tanong ko po dito, part po ba ito ng kanyang strategy, ano, mga kabida, ano? Sana po, totoo po itong kanyang sinabi, ano po, no? Kasi po, yun nga nahihirapan pong maniniwala ito pong mga supporters po ng magkabila eh. Kasi nga, wala siyang identity nga eh. Diba? Wala talaga siyang identity. Hindi natin alam. Hindi po alam po ng mga supporters ni Digong or mga Duterte or mga supporters ni PBBM kung ano ba talaga yung kulay po ni Senator Amy Marcos. Okay? Sana po, umpisa po ito, no? Para ipakita po niya kung ano po yung kanyang talagang stand. Kung kanino ba talaga siya panig, ano? Alright? Kasi mahirap kasi yung independent, yung wala kang papanigan, ano? Mahirap yun eh. Kumbaga, dawlims, kung sa Bisaya pa yan, dawlims, dawat limpyo. Diba? Mas maganda yung meron kang papanigan, kahit na po sa tingin po ninyo, dehado po kayo, at least meron kang paninindigan, ano? Kung dito ho ka sa kapatid mo, o sa kapatid ni Amy Marcos, si Bongbong Marcos, kahit na po madami hong mga taong galit, at least meron po siyang panindigan. Yun yung gusto po ng taong bayan, ano? Mga kabida. So, yun lang po, no? So, para po sa inyo, ano pong tingin po ninyo dito ho sa ginagawa po ni Senator Amy, mga kabida, no? Naniniwala ho ba kayo na matagal na po silang hindi ho nag-usap ng kanyang kapatid, ano? Naniniwala ho ba kayo na nagkalamat yung kanilang relasyon, ano? Naniniwala po ba kayo na meron pong mga tao pong gustong humarang at ayaw pong magkaroon po sila ng chance na mag-usap ito pong magkapatid, Pangulong Marcos at ito pong si Senator Amy Marcos? Para ho sa inyong comment, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.